kahit saan mo ang gulo tingnan, mahirap kapag wala kang sariling kwarto. Lalong-lalo. So, magkwa-kwarto reveal ako mga kabebe loves, no, grabe, kasi may nagtanong sa akin kung gaano kalaki yung 1,300 square meter na bahay daw na magiging employer niya dito sa Hong Kong. So, ngayon, nag-iisip siya kung gaano daw kalaki yung kwarto niya pa ganun. So, ngayon, i-share ko sa inyo kasi yung bahay namin, bahay ng employer ko, hindi sa amin ng pamilya. Sorry. Bahay ng employer ko mga baby loves ko, no, is 1,300 square meter din. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung gaano kalaki yung kwarto ko. So, tingnan nyo kung gaano ako kakalat. Pero bago yun, ayun, maligo muna ako para mamaya fresh yung anting nyo. So, time check tayo, 11:18 ng gabi, PM na. So, matulog ako, nakalak talaga yung tulog ko, 1:30 AM. Tapos, gigising ako bukas ng 6 AM. Nakalak din yun. So, ayun siya. See you later. So, may pahabol ako. Grabe, alam nyo ba, sobrang lamig na dito mga be. Dito sa Hong Kong. As in. So, wait muna kayo dyan. At ito na nga, tapos na akong maligo, mga baby loves ko. Grabe. So, ipakita ko na ngayon sa inyo yung kwarto ko. Unahin natin sa CR. So, ito yung CR ko. So, ayan. Ito na yung CR. Gusto nyo makita? Ayan na kayo. So, ito. Pakita ko sa inyo. Tago natin yung mahiwagang dede. Wala akong bra. So, ayan siya mga be. Ayan. Paano ba to? Yung panty. So, ayan. CR. So, madumi. Bahala na kayo dyan mag-judge. So, isang lang, kung mga 1 meter. Ano lang siya, be? Kung mga 1 meter lang din yung CR ko. Parang isang ganon lang siya. Yan, isang, kita nyo to, isang ganon. CR. Yan. Isa lang din. Tapos sa kwarto naman, kita nyo to, ayan. Ganito. Ito yung tambayan ko. Tapos, yung pinalagyan ko ng ng camera is lamesa ko yan. Ito yung pinto. So, ito. Oh. Umaga, ganon. Isang ganon. Ang CR. Tapos, yung tambayan ko, isang ganon din. Hindi. Ganito lang siya. Tapos, ano ba to? Hindi magata. Tapos, mga be, ang kwarto ko yung higaan. Isang ganito lang din. 1 meter. So, ayun siya. Pakita ko rin sa inyo yung mismong higaan ko. So, yung banda sa ulo, ayun. So, sinabi ko sa inyo kanina, hindi ako naglinis kasi work mode tayo. Tapos, sa kabila naman is, ayan. Kita ba? Ayan. So, alam nyo ba? Kita na. So, lahat-lahat, alam nyo ba mga be? May share ko sa inyo. Kapag natutulog ako, syempre, yung mga gamit dito, ayan. Mga gamit dyan. Lalong-lalo na kapag magde-day off ako. Lahat ng gamit dyan, tinatanggal ko yan lahat. Ayan. Walang matitira kung hindi yung lang, mga kape, yung rose. Lahat ng mga gamit, mga anik-anik kagaya nito. Tinatago ko to sa loob ng cabinet mga be. Ay ito, mga basta yun na yun. Lahat-lahat na yan, tinatago ko sa loob ng cabinet. Kaya kung nagtataka kayo, kung bakit makalat yung kwarto ko, kasi kapag lumalabas ako, tinatago ko lahat ng gamit ko. Kasi gusto ko kasi yung kung alis ako, walang matitirang gamit kasi minsan pumapasok. Hindi ko alam, nakikita ko lang, may pumapasok dito tapos sinecheck yung ilaw, yung minsan kung summer yung aircon, ganun. Para makatipid sa sila, sa kuryente. So, ganoon lang siya kalaki ba yung kwarto ko dito sa Hong Kong. So, alam nyo, huwag kayong mag-alala kung malaki yung bahay ng mga employer nyo dito sa Hong Kong. Kasi mas maganda kung medyo malaki yung bahay dito. Kasi kung maliit kasi condo type yung mga bahay dito. Ngayon kung maliit, konting galaw mo lang makikita ka na ng mga amoy. Alam nyo naman dito, di ba? Sinusulit talaga yung oras natin sa trabaho. No, kung magkano yung binabayad sa inyo sa araw, sang araw, sinusulit, gusto lang sulitin talaga yun. Kaya parang nakakahiya, no? Kapag oras ng trabaho, paupo ka lang. Wala namang masyadong trabaho. 3 oras, 4 na oras, tapos na yung mga trabaho dito. Kasi maliit lang yung bahay. Hindi kagaya ng experience ko sa Middle East, napakalaki ng bahay, mga be. Yung kwarto, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na kwarto. Kasama na yung may mga harim-harim yun sila doon. Yung mga kwarto para sa lalaki kung may bisita. Kwarto para sa babae kung may bisita. Tapos iba pa yung kwarto ng pagkainan na yun. Iba yung tambayan ng panglalaki, iba yung kainan ng panglalaki, tambayan ng pangbabae, kainan ng pangbabae. Ganun sila doon. Napakalaki, tapos vacuum mo yun. Matrabaho. Nakakapagod talaga yung Saudi. Pero dito mga babe, napakaliit lang ng bahay. Kaya huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala sa mga nagsabi dyan na kung gaano kalaki yung 1,300 square meter na bahay. Mga babe, maliit lang yan. Itong sa amin, bahay ng amo ko, 1,300 square meter ito. Tapos, alam niyo, maswerte din, no? O may sarili kayong kwarto. Alam niyo ba kung bakit?
napakahirap yung walang privacy, mahirap as in. Kahit saan mo ang gulo tingnan, mahirap kapag wala kang sariling kwarto. Lalong-lalo kapag share ka sa alaga mo. Gaya nito, nung nagsasalita ako mag-isa dito, hindi mo yan magagawa kapag wala kang sariling kwarto. Or hindi ka makakaligo sa kahit na anong gusto mong oras, hating gabi, madaling araw. Kasi may kasama ka sa kwarto maingay. Magigising yan sila. Lalong-lalo kapag ang alaga mo is, yung yakin. Ay, naku be. Kahit paggalaw mo ng konti talaga, ay, nako, makaka-relate lang yan yung may mga anak like me. So, yun lang siya, be. Simple lang naman yung kwarto dito sa Hong Kong. Huwag kang mag-alala kasi basta dito sa Hong Kong, ayun, alam nyo na yun.